Hi Air Signs, Gemini, Libra, and Aquarius. Welcome po sa ating channel. At ito ang inyong Daily Gabay Tarot Reading for November 23, 2023. Please be reminded that this is general reading po, so maaari kayo makarelate o hindi. Just take what resonates. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Balik po kayo dito bukas para sa ating Daily Gabay Tarot Reading. Please like, subscribe, and click bell button for notification para po updated po kayo sa daily tarot reading natin. Para po sa gusto magpa-reading, maaari nyo pong makuhang link. Nasa description box po ito. Message nyo lang po ako sa messenger. Maraming salamat po. Ayos ko lang yung mic po. Ayun. Spirits guys, ano po ang ganap sa araw na ito ngayong November 23, 2023 para po kay Gemini, Libra, and Aquarius? You have the book. Ayan. Nagkaroon ng clarity dito. May nalaman kang katotohanan, maaring may taong naging honest sa inyo, or kayo po ang naging honest sa kapwa nyo. And some of you, you are busy sa thesis or nagre-research po kayo and you're taking time to your education, and some of you decided na mag-take sa isang course or mag-take ng masteral. And some of you, ayun, nagkaroon ng clarity, may nalaman kayong katotohanan sa araw na ito. Spirits guys, ano pa po yung ganap para po kay Gemini, Libra, and Aquarius ngayong November 23, 2023? Some of you, medyo sad ngayon. Ayun. Medyo sad kayo sa na-receive nyong news. Maaring news ito, message, or isang katotohanan na nangyari. So, some of you apektado sa nalaman nyo na katotohanan. Or it might be may resulta na sa inyong exam, sa inyong board exam ba, basta po sa results sa inyong regarding sa inyong studies, sa inyong research. May nalaman kayong katotohanan. Spirits guys, ano po ang ganap sa araw na ito para kay Gemini, Libra, and Aquarius ngayong November 23, 2023? Disappointed kayo sa isang tao kasi may nalaman po kayong katotohanan sa kanya na isa po siyang manloloko or traidor. And some of you nagkaroon ng desire sa buhay, bumuo ng isang ambisyon sa buhay. Nag-iisip kayo sa desire sa inyong buhay. So, hingi pa tayo ng mensahe. Some of you talaga nalungkot, disappointed. Sobrang nasaktan po kayo kasi may nakita akong deception dito. Pag-traidor. Oo. Nalaman mo kung sino yung traidor, manloloko. May nalaman kang katotohanan. Spirits guys, ano po yung mensahe niyo po para kay Gemini, Libra, and Aquarius sa araw na ito ngayong November 23, 2023? May travel po. May travel kayo. So, ayun. Maaring nagkaroon kasi ng desire dito or ambisyon maaring nagplano kayong mag-abroad or magbakasyon. Basta po may travel po dito. Travel awaits you. Mensahe niyo po, Spirits guys, para po kay Gemini, Libra, and Aquarius ngayong November 23.
Clear and activate. Create sacred space. So, you need to be alone. Baka mag-travel ka kasi some of you gusto mag-travel para makapag-isip. So, gusto mong mapag-isa dito. Nag-iisip ka sa ambisyon mo, sa desire mo sa buhay, or may nangyaring pag-traitor o manloloko na nalaman nyo ang katotohanan at kayo po ay disappointed sa mga nangyari, disappointed kayo sa tao kasi hindi nyo in-expect na ginawa niya yun. Spirits guys, ano po ang energy ngayong araw na ito, November 2023? 23, oo. Spirits guys, ano po yung energy ni Gemini, Libra, and Aquarius ngayong November 23, 2023? Clarification of this reverse card po. Spirits guides, clarification po. Career and money. Career and money ni Air Signs, Gemini, Libra, and Aquarius ngayong November 23, 2023. Clarification po. Clarification of this reverse card. Love and romance ni Gemini, Libra, and Aquarius ngayong November 23, 2023. Spirits guides. Clarification of this card. By the way, Gemini, Libra, and Aquarius, uploaded na po yung Mantiga by Tarot reading for December 2023. Visit our channel po. Scroll down nyo lang po. Andun po yung separated video ni Gemini, Libra, and Aquarius. Mantiga by Tarot reading for December 2023. Maraming salamat po. Sa araw na ito, ngayong November 23, 2023, you have a reverse card. Nagkaroon ng judgment dito. Mag-ingat po kayo sa taong walang magandang intention sa inyo. May nakita akong dictator dito, inhumane, very controlling, cold, ruthless, dishonest sa araw nito. Kasi may nalaman kayong katotohanan dito. So this is the clarification of your first card here. Ayun. May nalaman ka, which is disappointed kayo. This person is a dictator, inhumane, very controlling. Hindi siya totoo sa inyo. So, nag-cause ito ng sadness sa inyo Na-disappoint kayo sa isang tao na totoo kayo sa kanya. Na hindi pala siya totoo sa inyo. Ayun, so this is the first, second, third, and fourth. Because this is deception. Pagtatraidor, manloloko, hindi totoo sa kanyang sarili, hindi siya totoo sa inyo. So, 4 na card na nagsabi. So, ayun, take this advice, create a sacred space. You need to be alone para makapag-isip, para damdamin yung sadness and disappointment, para ma-release nyo after all. And the clarification is a reverse card also. This is nagkaroon ng disbalance. Maaring sa relasyon nyo, sa partnership, oo. Nakita ko talagang tension dito. May away na ganap. May away na ganap dito. So, the clarification is 1, 2, 3, 4, 5. So, mag-ingat sa isang tao na hindi totoo sa inyo. May nalaman kang katotohanan na hindi ito totoo sa inyo. Itong taong ito. So, disappointed kayo. This is called deception. Pagtatraidor, traidor po siya.
Ayun. Nagkaroon ng disbalance sa relationship, maaaring kasamahan mo 'to sa bahay o partner niyo. Ayun, may nakita rin ako dito na this card asks you to save money. Kasi 'di ba po, yung reading ko kahapon is full of blessings. At nag-advise din doon na to save money, control over spending. Then lumabas din dito. So this card is a reminder na naka-receive kayo ng blessings, kaperahan, isang tulong. So gamitin niyo sa tama and save. So control over spending po. Ayun. Medyo, ayun, sa relasyon ang problema. Reminder lang po sa kaperahan na i-save kasi kung hindi nyo ito i-save, nakikita ko dito na magkakaroon talaga ng disbalance or magkakaroon talaga kayo for next day, next week, or next month na magkaroon talaga ng disbalance na sa inyong kaperahan kasi hindi nyo inangatan. So, sa ngayon, 2 days na nagsabi yung cards natin na kailangan mag-save. Kailangan mag-save para may badukot tayo sa emergency or i-save natin para lumaki pa yung capital or mag-invest. So, ayun. So, create a plan. And sa career and money, this is a reverse card. Lumabas din dito. It might be your partner or it might be this is your kasamahan sa trabaho. It might be your business partner or boss ninyo na naging abusive sa power or it might be you. Some of you may-ari ng negosyo. So, maari naging abuse kayo sa inyong power towards other people, towards the money. And may nakita ako dito na may taong hindi marunong magpahalaga. Magpahalaga sa trabaho, magpahalaga sa kaperahan. This is all about career and money, right? So, ayun, may taong hindi marunong magpahalaga. Magpahalaga sa kanyang kapwa co-worker. Hindi siya nagbibigay ng buong buo sa proyekto. Ayun. Yung puso niya wala sa kanyang trabaho. So, ayun, may taong hindi marunong magpahalaga. 1 and 2. Dalawang confirmation na. Hindi po. 1, 2, 3, 4, 5. So, 5 cards na nagsabi na mag-ingat sa taong hindi marunong magpahalaga sa trabaho, sa kaperahan. Ayun. It might be the other person or it might be you. Kasi may reminder dito na ingatan talaga yung pera na dumating sa inyo. Huwag niyong hayaan na mangyari yung pagkakaroon ng disbalance sa inyong kaperahan at sa inyong trabaho. So mag-isip ngayon. Simula ngayon mag-isip. Mag-isip, then tulog. Tapos bukas na naman mag-isip na naman kung ano yung tamang gawin sa inyong na-receive na money. So, may nakita talaga ako dito na very abusive sa power nila. It might be your boss, manager, may-ari ng kumpanya, tindahan, ayun. So, ayun, instead of holding grudges or acting like, nagkaroon ka ng grudges dito galit ka. Kasi very toxic siya na tao. Kaya hanggat maaga, iwasan mo na lang. Kaya hanggat maaga, iwasan mo na itong taong ito kasi just to remind you, last month of the year po, dapat positive yung surroundings natin or energy natin. So, the clarification is, which is good news. Granted yung manifestation nyo. Kahapon pa to yung November 22. Check nyo. Granted yung manifestation nyo. It might be granted yung manifestation nyo tungkol sa career and money. Kasi may dumating sa inyo na
kaperahan, improvement sa inyong trabaho, level up, promotion. Nagkaroon din ng solid beginnings dito. Maaring naging okay na kayo ng toxic na tao nito sa trabaho. Nagkaroon kasi ng solid beginnings eh. And may nakikita akong may parating po na good news. Regarding to sa trabaho mo and sa kaperahan. And some of you kakasimula lang sa trabaho, sa isang kumpanya o negosyo. So, ang advice dito, patuloy mo lang ang pagsisikap, tutukan mo ito kasi magkakaroon ng self and financial growth. So, claim nyo na. Self and financial growth, nakikita ko dito. Ipagpatuloy nyo lang ang pagsisikap, tutukan nyo. Maging bukas ka sa mga advice ng nakakatanda sa inyo, senior, sa trabaho, boss, o tao na well-experienced sa pinapasukan nyo. So, take their advice. Maraming experience niyan, may matutunan ka niyan. Regarding sa pag-handle ng trabaho mo, pag-handle ng isang tindahan sa isang negosyo, pag-handle ng kaperahan. So, listen to them. Then decide. And may parating na masaganang panimula. So, this is a new beginning talaga. May parating na masaganang panimula sa workplace mo o sa negosyo. Mag-ingat po sa plano para magtagumpay ito. Ilan din dito na dinevelop mo yung bagong hobby nyo, bagong passion. Dinedevelop nyo ang skills nyo. Kasi gusto mo may aim ka kasi dito gusto mong umasenso talaga. Kaya nag-study kayo, dinedevelop nyo ang bagong hobby or skills nyo na makadagdag ng income. And some of you, nakikita ko dito na tutok kayo ngayon sa trabaho. You're putting effort without rushing. So that is very good. Kahit may kasamahan ka na toxic. So focus ka talaga. So that is a good step. Ayun. So may nakita rin ako dito na may wellness practice after the work. Nagkaroon ng pagpasok sa gym. Bagong panimula. Sa love and romance. Self-love, partnership, and romance. Nagkaroon po dito ng expansion. Nagkaroon ng growth sa inyong pag-iibigan. You've met someone exciting through friends or sa mga activities. Sa mga single dyan. Kung gusto nyong magka-jowa na, magka-partner, kung gusto nyo na makita yung or ma-meet yung nakatandaan na sa inyo, basta po ma-meet nyo po siya sa meeting, group meeting, through friends, or sa mga activities na kasama ang mga friends mo. Ayun. So, sa mga marelasyon po, this is the time na magkaroon kayo ng travel plans. Travel plans or meeting someone special while on vacation. Travel awaits you. So, this is the clarification of your card here. Ayun, maaaring kasama mo yung partner mo. Kasi may nakita talaga akong nag-book na dito ng flight. Basta po travel awaits you, nag-travel din dito, may romantic trip. May nakita rin akong gathering dito with friends or magpa-participate kayo sa isang group of activity. Ayun. So may ganap. And sa clarification po, may ganap na challenges and struggle, pero buong tapang mo itong harapin. Matapang ka na matatag ka na. Katabangan at kumpiyansa sa gitna ng anumang klaseng atake. May nakita rin ako dito na pinagtanggol mo yung kaibigan mo. Pinagtanggol mo yung kaibigan mo o miyembro ng pamilya laban sa iba. So, ayun. Fighter kasi yan si Gemini Paglalaban niya yung
close friends niya, family, laban sa iba. So correct me if I'm wrong. Comment down kung totoo yan. Mhm. May ganap na conflict talaga? Aha. Conflict. Conflict. So may ganap na conflict dito. Maaring conflict sa schedule nyo, sa travel. Basta po may nagkaroon ng conflict dito, this card tells you to speak up for your needs and be willing to hear your partner's sides also. So, hindi naman maaari na kayo lang pakinggan. So, learn from it. Kailangan sa hanggat maaga pa, oo, habang nasa relasyon tayo, dapat may ma-learn tayo na we need to learn na pakinggan ang partner natin. Kung bakit ginawa niya yon, kung bakit nangyari yon. You should listen to your partner kung ano talagang ibig sabihin nun. Mag-give way ka. Mag-give way ka sa kanya. Mag-create sacred space Maaring you are creating space muna para makapag-isip siya, makapag-isip ka. Ayun, para mag-usap kayo. Pero may nakita ako dito ng pag-uusap Basta po, ang sabi ng cards na dapat willing ka na pakinggan ang side ng partner nyo. May ganap na conflict. So, this card tells you to speak up for your needs and be willing to hear your partner's sides also. So, may kinakaharap kayo ngayon na challenges pero ma-overcome nyo ito kasi dinaan nyo sa pag-uusap. So, kailangan nyo lang na balansehin. Pakinggan ka niya, pakinggan nyo rin siya para mag-meet kayo. Sa mga single dyan, huwag kang matakot sa difficulties in love. Put a clear intention also. So, yun po yung advice. So, arrange muna natin. Ayun. So, recap natin. Mag-ingat po kayo sa isang taong manloloko or malalaman nyo ang katotohanan na itong taong ito ay isang manloloko or traidor sa inyong buhay. Kasi may nakita ako ditong katotohanan may malalaman kayong katotohanan. Maaring malakas ang inyong intuition, kaya nalaman nyo po na ito ay isang taong hindi totoo sa inyo. Nang dahil sa nalaman mo, nagkaroon ng disappointment, sadness, sobra kang nasaktan, kaya ayun, nagkaroon ng confirmation dito na may pag-aaway po. So, ilang cards na dito nagsabi na mag-ingat po sa isang away mula sa isang bossy na tao na hindi marunong magpahalaga sa kanyang trabaho ba or sa kanyang kapareha or sa feelings mo. Hindi siya marunong magpahalaga. Ayun, another card na naman. So, second day na ito na nagsabi na yung na-receive nyong pera, tulong, so save nyo or invest nyo sa tama. Kailangan pagbalansehin kasi kung hindi man ito mabalanse, nakikita ko kasi dito na magkaroon ng disbalance po. So, ayun, nagkaroon po ng fulfillment dito or granted yung manifestation nyo. You are controlling your emotions kasi maraming distraction dito Distraction from your toxic coworker. Itong toxic na tao na hindi totoo sa inyo. Pero may good news naman. Granted yung manifestation nyo, naging okay yung career and finance nyo, may opportunity pa rin. May binigyan na opportunity kasi granted yung manifestation nyo. And nagkaroon ng travel dito, it might be a romantic trip. And ayun, mag-ingat lang kasi medyo may conflict kayo. Pero naging okay naman kayo kasi pinag-usapan nyo.
So, kung hindi nyo pa kaya yung sitwasyon sa inyong magkarelasyon, create a space. Basta po may romantic trip dito na matutuloy. Hidden truth? Anong iniisip mo? Anong iniisip niya para po sa mga single? Para po kay Gemini, Libra, and Aquarius ngayong November 23, 2023. I feel you even though we are apart. Para po sa mag-asawa, sa mag-jowa, hidden truth po, anong iniisip niya, spirits, guides, para po kay Gemini, Libra, and Aquarius, ngayong November 23, 2023. I wish I could share my good news with you. Baka sa ngayon, hindi pa kayo nag-uusap ng partner nyo. So, may good news naganap para sa inyo. Kasi nagkaroon ng space dito eh. Some of you. Love advice po para sa mga single or sa mga nalungkot ngayon, naka-feel ng sadness, mourning, pagkawala ng isang bagay or pagkawala ng isang tao. Treat yourself to something beautiful today. So, you need to pamper yourself. Some of you, nagkaroon ng beauty application, nag-aayos, pumunta ng mall, bumili ng damit. Basta po, you're taking time to yourself. Maaaring nagpahinga kayo dyan sa kwarto nyo, nanood ng Netflix. And another one is change one thing today, start small. Kasi this is a new beginning sa inyong career. Maaring nanibago kayo sa paligid nyo kasi bago lahat eh. Some of you kakapasok lang sa trabaho. So ayun, big adjustment talaga. So one step at a time. Magkaroon din ng adjustment niyan. Para po sa may asawa, sa mag-asawa, sa mag-jowa na Gemini, Libra, and Aquarius, love message po spirits guys ngayong November 23, 2023. Marriage. A marriage of soul is a union of two divine counterparts blending together. Mukhang may problema talaga kayo, no? Yung mga married dito. Like the yin-yang symbol, twin flames contain an aspect of each other's character within themselves. Spirits guides, wisdom message yun po para kay Gemini, Libra, and Aquarius ngayong November 23, 2023. Spirits guides. So open your mind. Replace the old cycle with a new and exciting one. Kasi nagkaroon ng new beginning dito. So bagong kaalaman. So which is exciting. Or naging emotional kayo ngayon kasi sad kayo. So, ito yung sabi, open your mind. Be open-minded. Replace the old cycle or old emotion. Yung negative emotion nyo. So, i-release nyo, then replace release and with a new and exciting one. Kasi may opportunity dito sa career and money nyo. Granted,
pa nga yung manifestation nyo. So, nakikita ko dito, focus kayo eh. Focus kayo sa inyong trabaho. So, ayun. Open your mind. Wisdom message po para kay Gemini, Libra, and Aquarius ngayong November 23, 2023. Ngayong November 23 po. Spirits guides, make friends. Friendship is a alchemy of success. It might be yung darating na tulong is from your friend. Maaring may mga friends ka dito na malaki talaga ang advantage nila sa inyo. Oo, kasi give and take kayo, give and take. Maaring maging success ka sa tulong na inyong friends kasi may nagbigay ng tulong dito. May nakita akong tulong dito na isa ito sa dahilan na ma-achieve mo yung goal mo. Kasi may panibagong ambisyon ka dito eh. Nagsisimula ka sa isang trabaho. Ayun. Spirits guys, ano po ang kabuang advice po para kay Gemini, Libra, and Aquarius ngayong November 23, 2023. Spirits guides, a time to give rather than take. So share your blessings. And may nagsabi sa akin, kung may kaalaman ka po at may nakita kang tao na nahihirapan, na which is alam mo. Oo, so share niyo po yung kaalaman niyo. Because you are sharing a blessings. That is a blessing from God. Ayun. Kabuang advice po para kay Gemini, Libra, and Aquarius ngayong November 23, 2023. Surrender to the divine kasi nahirapan ka dito sa isang tao na nawala or may bagay na wala. Ayun. Basta po pag tatraidor, nawala yung friendship nyo. Or nawala yung connection nyo sa inyong partner. It might be. Pero mostly, ina-expect mo na tao malapit to sa inyo. Okay, may nakikita naman, okay naman yung relasyon dito kasi may nag-aaway dito na nag-aayos naman. So it might be this is a third person or malapit sa inyo. So, ayun. You felt sadness, diba? You felt sadness. So, surrender to the divine. Isuko mo lahat. Sabi din dito, replace the old cycle with a new and exciting one. Sabi dyan na take an action. Take mo yung dumating na opportunity at blessing sa career and money mo. Take an action. Message from Archangel Zariel, give and receive. Oh, see? Puro giving kasi may na-receive kang blessing. So, ayun, you should share it to everyone kung may sobra or kung kaya mo, ayun. So, ito yung sabi maraming cards na dito nagsabi na, ayun, share your blessings po. Parang yung second day na to. Kahapon may November 22. So, check nyo po. Di ba po may kailangan, yung reminder kasi na pag naka-receive ka ng blessings or kaalaman from the universe, i-share mo din sa mga taong na nakikita mong nahihirapan. So, give and receive love, obey the spiritual laws. Ang ganda ng reading na, no? After
Kasi sadness to pag traitor. So, may advice dito na you need to create a space para makapag-isip. You need to travel. It might be uwi ka sa inyo. Magstay sa isang comfort zone, sa comfort place na gusto nyo. So, ayun. Pamper yourself. Change one thing today. Start small. So, take small step at a time. Oo. May message dito na make friends din. Be open, maging open lang yung mind na to release the negative emotions. And replace it with a new and exciting one kasi may bago kang friend dito and opportunity na dumating, blessings. Time to give up. Okay. Ang ganda kasi kasi si universe nagsabi sa inyo na huwag kayong makulong sa kalungkutan. O huwag kayong makulong sa kalungkutan kasi may dumating na blessings na kailangan yung harapin to take an action. Kahapon pa to na reading. Oo. So check nyo November 22. Yan talaga yung ini-insist ng universe na kailangan alam mo. Malaman mo ito. Kailangan malaman mo itong message na ito. Na take a move. Take an action, surrender the negative emotions, release it, and replace it with a new and exciting one kasi may dumating na opportunity and blessings. And make friends. Nagkaroon din ng advice dito na kung paano magkaayos yung magkarelasyon, kung paano mo ma-heal yung self mo, to pamper yourself. Diba po? So, the universe help you. Na tinutulungan ka talaga niya. So, dapat mo tulungan ang iyong sarili. Tulungan mo yung sarili mo na maging okay kayo. And message from Archangel Raquiel. Enter higher planetary service, be a blazing light. Kailangan talaga ng action dito kasi maghahatid ito sa inyo ng another success pa. That is your reading po, Gemini, Libra, and Aquarius. Please like, subscribe, and click bell button for notification para po updated po kayo sa daily tarot reading natin. Maraming salamat po.